Magandang araw sa inyo mga mare. Ito nga po si Inday, pinapakita po sa inyo ang dalawang balot ng spaghetti. Nasa palengke nga po pala tayo, kakain po muna ng almusal. Kaya yan nga po, pinapakita ko po sa inyo ang maraming kakanin dito sa palengke na murang-mura lang po dito po ito sa amin sa Baras Rizal. At syempre, pagkatapos nga po ng ating pag-aalmusal, ayan nga po si Inday, may sinasabi na ang marami pong mga pagkain. Ayan nga po, may kakanin pa po akong dala. Dadaling ko po ito kay Roberta. At saka nga po, ayan, makikita nyo po yung mga pagkain. Malinis na, mura pa. Dito lang po ito sa Baras Rizal Palengke. Diyan po kami lagi kumakain ng almusal kasi talagang lutong bahay po ang kanilang pagkain. Talagang hindi ka po magsisisi sa perang ibabayad nyo po at sulit po talaga mabubusog po kayo. At syempre, pagkatapos po ng ating pagkain ng almusal, tayo po ay bibili ng ulam. As usual, ito pong ang ginagawa ni Inday. Pagkatapos kumain ng almusal, ay pupunta sa gulayan. Ayan, marami nga pong tinda dito sa palengke po namin. Malinis din po yung palengke po namin. Ayan nga po, pupunta na si Inday sa kanyang bilihan, sa kanyang suki. Alam nyo na kung anong bibili ni Inday. Then minakita na naman akong hipon. O, ayan, diba? Kung ano pa nga pang tinitingnan ko. Pero syempre, doon talaga ang bagsak ko. Ayan, dyan po talaga, ayan po ang bibilihin ko. Wala na pong iba. Ayan, ang pinabili ko nga po pala ng hipon dyan ay ang binigay po ng kuya ko. Ayan nga po, sinasabi ni kuya na meron pa po siya maraming stock. Alam nyo po, mura lang po talaga ang mga swahe po ngayong mga panahon na to. Kasi hindi po tayo na pumapasok na December. Ayan nga po, ang mga isda nila. Sariwa-sariwa din po yung kanilang mga isda at mura din po dito sa palengke namin. Kaya maaliw ka talaga po sa pamimili. Talagang pera lang po ang kulang. At syempre, pagkatapos nating bumili ng ating isda, ng ating hipon, tayo naman po ay bumili ng mga kapirasong gulay lang po para po sa ating isasahog sa ating gagawing sinigang na hipon. At syempre, may kamatis. At ayan nga lang po mga nabili ni Inday, konting-konti lang po talaga. Yan na nga po, pauwi na kami sa bahay dahil tapos na po ang aming pamimili. For today's video, BIDYOW, tayo po ay magluluto ng sinigang na hipon. Ako po ay humihingi po sa inyo ng pasensya dahil lahat po ng video ngayon po na makikita nyo po sa akin ay puro po pagluluto. Sabi nga po ng aking mga nanonood, wala na nga daw po silang ibang nakikita sa akin kundi ang pagluluto. Ayan nga po yung talbos ng kamote. Talbos po talaga ng kamote yung ginagamit ko po sa pagsisigang po ng hipon, hindi po kangkong. Ayan nga po yung kanin. Syempre, rice is life. Ayan po yung aming kanin. At syempre, isang pirasong tilapia lang po yung aking binili. Yan na nga po, naglagay na nga si Inday ng tubig at saka ceiling green. Gustong gusto ko po talaga nilalagay yan kasi yung amoy, masarap po yung aroma ng ceiling green sa sinigang. Ayan nga po, may kamatis, may sibuyas na pong inilagay si Inday sa kanyang gagawing sinigang na hipon. Kaya sabi ko nga po kanina, ang makikita nyo po sa bidyong ito, sa buong bidyong pong ito ay puro pagluluto. Ayan na nga po, nilagay na nga po ni Inday ang okra. At syempre, pagkatapos nga po ng lahat ng ating paghahanda sa ating sinigang, tayo naman po ay magsindi ng kalan. Ayan na nga po, nailagay ko na nga po lahat ng aking sahog. At syempre, ayan na nga po, tininaan nga po natin ang apoy sa kalan. At ayan nga po, yung isang isda lang po talaga yung aking binili. Paalala lang po ni Inday, ito pong aking pagluluto ay para lang po ito dito sa bahay. Kumbaga lutong bahay lang po ito. Kaya sa lahat po ng magiging video ko po dito, BIDYOW ay pagluluto ng aming ulam. Kumbaga pang sarili lang po, pang pamilya lang po namin. Kaya please lang po, ay wag na po ninyo akong i-bash. Parang awan nyo na po. Dahil ito naman po ay kanya-kanya naman po tayo ng gusto at lasa ng ating mga ninuluto sa bahay. Ayan nga po, bumili na ako ng mantika. Reserva nga po. At konti na nga lang po yung aking mantika sa kabila. At syempre, bumili rin po ako ng suka. Medyo malalaking suka nga po. At toyo ang binibili ko. At pagdating naman po sa ating mga pangsahog, ayan nga po, paila-ilang peraso nga lang po yung aking mga binibili. Ayan, syempre yung ating asin, konti na nga lang po nakalagay po sa ice cream. Kaya baka, ayan nga po ay mantika po yan, galing po sa niyog. Ayan, dahil kami po ay nanggawa ng biko nung isang araw, ay katas po yan ng niyog. Kaya masarap po yan na pangsangag po sa kanin. At syempre, ito na nga po si Roberta, ayan, kagigising na nga po niya. O ayan, diba? O, nagmamadali pagpunta ng kwarto, ayan, mag-aalmusal nga po yan. Ay pinidyohan ko nga po muna dahil tanghali na nga po, kagigising lang po niya. At ayan na nga po, at mainit na po yung ating kawali. Ilagay na nga po natin ang ating nag-iisang tilapia. Ayan, pretuhin na nga po natin. At syempre sa mainit lang po na mantika para hindi po dumikit ang ating isda habang ito ay piniprito. At sa kabilang kalan na nga po, ito na nga po at inilalagay ko na nga po yung aking talbos ng kamote. Ito po talagang inilalagay ko kasi mas ano po sa akin, mas
doon po ako hiyang sa talbos ng kamote. Ayun, ayan nga po, hipon po pala nilalagay ko. Hindi ko po nga po pala nilalagay yung talbos ng kamote. Pasensya naman po, medyo nawawala si Inday sa sarili. At syempre, ayan na nga po sa kabilang kala ng ating isda. Ayan, nilalagay ko na nga po yung hipon o kaya suwahe. At ito na po talaga, nilagay ko na nga po talaga ang talbos ng kamote. Yan. Ayan po lang po talaga yung aming kinakain dito sa bahay. Pagpasensyahan nyo na nga po yung aking mga nagiging vlog. Kung lahat po ay puro lang po pagluluto. Dahil syempre, kapag monetize na po tayo sa Facebook, hindi po tayo basta-basta mag-upload ng kung ano-ano. Dahil syempre, baka alam nyo na, mahirap na. O diba? Kaya nag-iingat po talaga ako dito sa Facebook ko mong ito. Ayan na nga po, nakalagay na nga po yung talbos ng kamote. O nga po pala, nagtanong po kasi yung ate ko, bakit daw talbos ng kamote ang nilalagay ko sa sugpo na sinigang. Ayan nga po, medyo naparami nga po yung aking pagbili ng sugpo. Ayan, medyo marami din po yung sabaw. Sabaw na sabaw nga po talaga kami. Sabaw is life nga po talaga ang kinalabasan nitong aking sinigang na hipon. Ayan, yung talbosang. Kasi nga po yung talbosang kamote, yun po yung medyo natutunaw po sa mga tiyan po namin. Unlike po dun sa isang gulay na nilalagay po namin, medyo hindi po kami hiyang. Ayan nga po, parang luto na nga po yung aking isda. Ayan, kumukulo na nga po at luto na nga po iyan. Piniflex ko lang po yung aking sinigang na hipon na maraming sabaw na naman po ang inilagay ni Inday. Ewan ko po ba, ang hilig ko po talaga sa sabaw. Kahit po anong lutuin ba sa pagsabaw po, talaga marami pong sabaw nilalagay ko. Ayan na nga po at luto na siya. And pinatay ko na nga po, in-off ko na nga po yung kalan. Ayan, para hindi na po masyadong maluto yung talbos ng kamote. Ayan. Kain na po tayo mga mare. Ayan na rin po yung aking isda. Luto na rin po. Ayan, nag-iisang pirasong isda lang po talaga yung aking binili. Dahil medyo kapos-kapos po tayo sa budget. Ayan na nga po. Inalis ko na nga po ito sa kalat. Nilagay ko na nga po ito sa plato para po kami ay kumain na. Ayan na. At syempre, ito na nga pong ating ulam. Sinigang na hipon pritong isda. Medyo na-toasted nga po yung ating isda. Ayan, kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya. Rice is life po tayo. Ayan, nasa malaking plato nga po yung aking kanin. Ayan, sabuan na nga po natin. Ang sarap po talaga ng sinigang na hipon na mayroon din pong pritong isda. Pero ilang piraso lang naman po ang kinakain ni Inday kapag nagluluto po ng mga ganyan. O diba? Fast forward po tayo, kinabukasan nga po, bago po tayo mag-umpisa ng ating trabaho, ng ating araw. Ayan nga po, umaraw-araw muna si Inday sa kanyang opisina. Sabi ko nga, bago tayo magluto na naman, bago na naman tayo saan pumunta, tayo po muna ay maumaura-aura sa harap ng computer. Sabi ko, dito muna ako. At hindi ko pa po alam kung ano pong aking gagawin ngayong araw. At ito na naman po ulit ang inyong Inday. Ayan, may hipon na naman, may talbos ng kamote. Ayan. At syempre, ang kanyang isda ay hindi na po tilapia, bangus na naman po na nakamarinate po yan sa suka, bawang, pamintang durog at may asin din po. Ayan, medyo hinahalo-halo nga po pala ni Inday at medyo marami-rami pong bangus yata ang aking nabili. Pero dalawang piraso lang po yan, pinaghati-hati lang po ng medyo marami para magkasya po sa amin. At syempre sa kabilang kalan, ayan na nga po, nilagay na nga po yung okra, kamatis, sibuyas. Ayan, at may sili din pong green. At syempre ayan yung bangus, ibinabad nga po muna ni Inday para po sa kabilang kalan ay dyan po natin pipertuhin dahil medyo ano lang naman po yan, itlog lang po na pinagprituhan po kaninang umaga. Kaya sabi ko dyan na iprito. Ayan na nga po. Inilagay ko na nga po ang hipon para po dun sa aking sinigang. Ayan. Medyo nauna nga pong nilutuin ni Inday ang hipon dahil mabilis lutuin ang hipon. Ayan na nga po, nailagay na po natin ng bangus sa kawali. Ayan, 4 na perasong po ang ating nilagay. At syempre meron pa po sa kawali. Medyo binababad ko lang po yan ng mga 30 to 45 minutes para po yung aking mga sangkap sa pagmamarinate ay mapunta po doon sa aking isdang piniprito para may lasa po. At syempre ayan nga si Inday habang nagluluto, pinapakita lang. Ayan, kung anong kanyang ginagawa. Pasensya na po, may aso pa pong tumatahol po sa likod. Ang ingay po ng aking mga alaga, mga bagong kain po yan. Pero sige pa rin po ang kanilang pag-iingay. Plus, syempre, pag nakakita po yan ng ibang tao sa likod, ayan po, nag-iingay po sila. At inilagay ni Inday lahat na nga ng sahog sa kanya niluluto. Fast forward po ulit tayo, kinabukasan nga po, ito nga po at magigisa po tayo ng ating ulam, ng pang isang araw na ulam hanggang kinabukasan pa. Ito nga po at may sahog po tayo ng siling green, may kamatis, may sibuyas at syempre may luya. Yan nga po yung ating lulutuin for today's video, BIDYOW.
Tayo po ay magluluto ng tahong na meron niya pong kasama pa pong galunggong. Ayun na nga po yung akin niluluto. Ayan niya po ay pagkain po ng aso namin. Niluluto ko din po. Sinasabi ko na nga po yan kapag nagluluto po ako ng ulam namin sa tanghali. Kasi tuwing hapon ko lang po pinapakain yung aming mga alaga dahil medyo mahal na po ng konti ang bigas. Kaya sabi ko nga sa isang araw, isang beses lang po sila pinapakain. Pero maraming kanin naman po. Lalo na po kapag may mga tira-tirang pagkain, galing po dun sa kapatid ko. Kinukuha ko po yung bukod po dyan sa aking sinasaing. O, di po ba? At syempre sa kabilang kalan na nga po, medyo mainit na nga po ang ating kawali at may mantika na nga po yan. Ilagay na po natin lahat ng ating mga sangkap sa ating gagawing tahong na ginisa. Ayan. Pagsamasamahin na po natin yan. Ayan, wag na po natin isa-isahin. Ayan, may luya, may sibuyas, may kamatis, may siling green. Ang sarap po kasi ng aroma ng siling green kapag naisasama po sa ginisa. Hindi ko na po siya inaantay na ihalo po siya dun sa ulam. Kumbaga habang ginigisa ko po yung mga sangkap, ayan nga po. Gusto ko po talaga yung amoy niya kasi napakabango po siya habang ginigisa at sinasama po dun sa sibuyas, bawang, kamatis. Kaya sabi ko, pag sinasama siya, yung katas ng siling green, doon po talaga siya. Siyempre, rice is life again. Ayan nga po yung aking mga sangkap sa aking gagawing ginisang tahong. Ay pinaghahalo-halo ko lang po yan. Halu-haluin lang po natin. Sangkutsahin lang po natin ang ating mga sangkap. At ito na nga po, luto na po yata ang aking kanin para sa aso. Ayan, medyo mabibili po yung mga ganyan na mga mumurahing bigas lang po sa palengke ng Tanay. Meron po doon para po sa pagkain ng aso. At ayan na nga po sa kabilang kawali. Medyo luto na po yung ating mga sangkap at medyo nangangamoy na nga po. Ayan. Ewan ko po ba, pag ako po talaga nagigisa ay hindi pwedeng mawala ang siling green. Dahil nababanguhan nga po ako dyan kapag hinahaluan na rin po ng luya. O diba? Naikwento ko lang kasi dati po kami sa Samar ay pag mga ganyan pag-gisa-gisa ay wala pong inilalagay kundi mantika lang po at 2 perasong bawang. At syempre ito na nga po inilagay na nga po ni Inday ang tahong. O diba? Si Yorme nga po palang naglalagay dyan. Kaya sabi ko kay Yorme, tulungan mo ako sa paglalagay ng tahong dahil ang inyong Inday ay nakahawak sa cellphone. O diba, siya naman ito. Dusunod naman ito si Yorme. O ayan. Medyo marami-rami nga pong tahong. Ayan ang aking pagkain ng aso. Ayan naman po, ayan, hinalo-halo ko na nga po ang aking tahong para po ang mga sangkap sa ilalim ay mapunta po sa ibabaw. Ayan. Ewan ko po ba, masarap na sarap po kami sa mga ganyang pagkain, mga seafoods po talaga. Palibasa laki po kami Samar. At ito nga po ang aking partner sa tahong. Ayan, yung isdang galunggong. Ayan. Medyo 6 na peraso na po ang binili ni Inday dyan. Dahil maalam nyo naman po na medyo konti lang naman po kami dito sa bahay. Hindi pa po yan namin nauubos. Kaya minsan dinadala pa po namin yan sa bundok o kaya sa kinabukasan po. Almusal po namin yan. Yan. Kasi ang mga bata po dito sa bahay, kung kumain lang naman po sa isang peraso, hinahati pa po nila. Ayan nga po yung aking tahong dahil tinakpan ko nga lang po muna. Medyo luto-luto na po yung ating tahong. Wag po natin kakalimutan ng paghugas po ng tahong ay gawin po natin 3 beses or more, or wag lang po mababasa 3 beses. Tapos po ibabad po natin sa tubig para naman po talagang malinis po yung tahong natin. At sa pagluluto naman po nito, ay medyo tagal lang po natin ang pagluluto. Ayan nga po yung aking isda. Ayan, inilipat ko nga po sa medyo malaking kaldero dahil wala pa akong pantakip. Ayan na nga po, luto na po ang aking pritong galunggong. Medyo tatagal-tagalan lang po natin ang pagluluto. Fast forward po ulit tayo. Kinabukasan nga po, ito nga po at nagsasangkot siya na naman po ako ng sibuyas. Ayan, may bawang. Ayan nga po yung manok po na pinaglagaan, may repolyo. Ayan nga po at birthday po ng hipag ko. Ito nga po at naggayat-gayat na rin po kami ng carrots at saka ayan, repolyo. At syempre nilagay ko na nga po yung manok na hinislice po ng maliliit. Kung di nyo po may tatanong, ang aking pong lulutuin sana dyan ay pansit. Sa buong buhay ko lang po, ngayon lang po talaga ako magluluto ng pansit. Kaya medyo nangangapa po talaga ako. Ayan, inilagay ko na nga po yung carrots, yung manok. Ayan, hindi po talaga ako marunong magluto ng pansit dahil spaghetti lang po yung akin niluluto. Ay yung hipag ko po nung time na yan ay nandun po sa kwarto nila kaya wala pa akong choice kundi ako lang po ang magluto. Pero mas maganda po pala, ayan, is nilagay ko na nga po yung sabaw ng manok. Ay mali po pala talaga yan, no? Diba? Huwag niyo pong gagayahin yan. Sa tsamba lang po yan, hindi ko na po maalis sa video yung aking ginawang lalagay ng tubig. Pinagtatawanan nga po ako ng kapatid ko. Sabi nga po ng kuya ko, mali daw po yung aking pagluluto ng pansit. At syempre dahil hindi na nga po kaya at hindi po talaga ako marunong magluto ay tumawag na nga po ako ng kakapitbahay ng mga hipag ko at sila na nga po ang pinapagluto ko po ng pansit. Ay pinapaliwanag pa nga sa akin ni Annalyn na dapat daw
ay hindi daw po muna nilagay yung mga gulay. Dapat daw po ginisa daw po muna ang mga gulay at bago daw po ilagyan ng tubig. Ayan, may isa pa po ako tinawag, hindi ko rin po talaga alam kung paano magluto. Ayan, medyo hirap na hirap nga po kami sa paghahalo dahil napakataas po ng kala ng kapatid ko. Ayan, dalawa na po sila dahil medyo nagkamali nga po ako ng pagluluto ng pansit. O diba, flex ko lang po, ganun po talaga, hindi pwedeng i-upload po natin lahat sa social media ay tama dahil ito nga po ng aking ginagawa ay mali daw po yung aking pagluluto ng pansit. Pero dahil natutunan ko na nga po yung pagluluto, sa susunod po na vlog ko, magluluto na po ako ng pansit na alam ko na po kung paano po pala haluin yan. Dapat po palang pagluluto niyan ay ginigisa po muna mga gulay. Pagkatapos pagluto na po yung mga gulay, saka po ninyo hahanguin yung mga gulay at saka po kayo maglalagay ng tubig sa kawali. Ng tubig po na gagamitin ay yung pinaglagaan po kung ano man po ang karneng isasahog nyo. Ayan, ganyan po dapat ang pagluluto ng pansit. Ayan, diba? At paghihiwa din po ng gulay, dapat pa-slant lang po yung paghihiwa ng gulay sa mga Baguio beans, o diba? Ayan nga po, nagtatawanan kami dahil nga po, syempre, dahil mali-mali nga po yung ginawa ni Inday na paglalagay. Ay mabuti na nga lang po, may mga magagaling po kaming kapitbahay magluto. Kaya ayan na, to the rescue na si Inday, tinawag na nga po ang kanyang mga kapitbahay. Mabuti na nga lang po, mababait po mga tao sa Sitio Ibabaw. Ayan na nga po, medyo hirap na hirap po kami sa paghahalo. Dahil napakataas nga po talaga ng kalan ng mga kuya ko. Ayan. O, diba? Medyo naparami po ng tubig yan. Pero dinagdagan din naman po iulit na kasi medyo matabang pa po. Kulang po sa alat ang aking pansit. O, diba? Talagang hindi talaga marunong si Inday magluto ng pansit. Pero sa my birthday, maraming salamat po sa mga tumulong. Ayan. At naisalba po yung aking pagluluto ng pansit. Dahil kung wala po kayong dalawa, hindi po talaga maluluto ang pansit na yan. Dahil hindi po talaga ako marunong. At syempre pagdating naman po sa labas, ito naman po talaga ay ang inihaw na liempo. Ayan, talagang the best po talaga ako dyan. Mag-marinate, yan po talaga yung area ko. Ayan na nga po, medyo luto na nga po ang ating inihaw na liempo. Ito nga po yung pamangking ko, siya rin po yung nagbabantay niya. Paborito po nilang ulam yan. At ito nga po yung aming cake para po dun sa my birthday. Ayan, happy birthday, more birthdays to come po. Ayan, medyo ilang araw na nga po pala itong aking mga ina-upload na video. Fast forward po ulit tayo. Kinabukasan nga po, hapon nga po, kami po ay umakyat sa bahay ng kapatid ko po ulit. Ito nga po, pakyat po yan ng Sitio Ibabaw. Ang ganda na po talaga ng kalsada na papuntang Sitio Ibabaw. Talagang wala ka na pong makikita na medyo may lubak-lubak po. Kaya kung sino mo po nagpagawa nito, maraming salamat po sa inyo. At talagang binigyan nyo kami ng magandang daan. At malaking tulong po ito talaga sa mga motorista na lagi pong umaakyat. At may marami na rin pong bahay sa loob. At para din po sa mga estudyante na pumapasok po araw-araw at sa mga nagtatrabaho. Ayan, maraming salamat po ulit. Ayan, thank you po Lord sa biyaya. Ayan, ang sarap po pagpaakyat po papuntang Ibabaw. Talaga napaka-smooth po ng daan.